Good evening, everyone. I'm requesting everyone to please stand. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Hebrews chapter 13, verse 15. Let us pray. To you, our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for bringing us here to worship you corporately and to bring our thanksgiving and even our prayer request to you, Lord. Salamat, Ginoo, kay dili gyud ka makapoy sa pagpaminaw sa among mga pag-ampo. And Lord, ampo pud mi nga ikaw panalangin or ma-bless sa among taliwala karon. May your name be glorified in our midst, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen. Please remain standing for our songs of worship. Mayong gabi atong daigo na atong buhi nga Dios. Aning gabi na. Atong kantahon ng bisan asa ko. Walay nalilong kanimo ko. Nalilong kanimo, walay natago kanimo, kay bisan gihuna-huna ko palang nasayran mo ng daan, kay wala pa ako matao. Isusin mo na ang kinabuhi ko, walay higayon nga mibulag ka nako ang imong mga mata. Bisan nasa ko mo ato ikaw, naguban ka nako. Bisan nasa ko mo tago ikaw, magsunod ka nako. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Diyos. Walay nalilong, walay nalilong kanimo, walay natago, walay natago kanimo. Kay bisan gihuna-huna ko palang nasayran mo ng daan, kay wala pa ako matao. Isusin mo na ang kinabuhi ko, walay higayon nga mibulag ka nako ang imong mga mata. Bisan nasa ko ato ikaw, naguban ka nako. Bisan nasa ko mutago ikaw, magsunod ka nako. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Diyos. Mutago man ako ilang sa kadagatan o bisan nasa paligkalibutan, bisan pagtabunan sa kangit-ngit o dili na musidla ang adlaw pagbalik, walay higayon nga gitalikdan mo ako. Bisan nasa ko mo ato ikaw, magsunod ka nako. Bisan nasa ko mo tago ikaw, maguban ka nako. Wala ako'y mabuhat
nga dili mo makita akong Dios Mutago man ako ilang sa kadagatan o bisan nasa paningkalibutan, bisan pagtabunan sa kangit-ngit o dili na musitla ang adlaw pagbalik, walay higayon nga gitalikdan mo ako. Bisan nasa ko mutago ikaw, mag-uban ka nako. Bisan nasa ko tubis, mag-uban ka nako. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Diyos. Yes, oh God. Akong ibalik ang himaya ug dungog nga lamang sa atong buhay nga Diyos. Amen. Salamat kaayo no. Bisan asa gyud ta mo adto, walay matago diha sa atong Dios. O bisan sa atong hunahuna, bisan sa atong pagabuhaton pa, walay matago diha sa atong buhi nga Dios. Okay, ato ta sa atong mga pagpasalamat. I'm sure daghag gibuhat ang atong Ginoo sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. The reason why we share our mga testimonies, not because we want to brag, but so that others will also be blessed kay makakita sila unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Okay, mag-una ta diri sa sanctuary. Kinsay mo una og pasalamat? Hello, may gabi. Mayong gabi ng teams. Ako una-una pasalamat igo sa Ginoo sa iyang yung pagkamaayo sa tibok simana sa iyang pag-uban sa ako. Salamat sa Ginoo sa mga maayong lawas ug kusog yun nga iyang gihatag. O bisan pa sa pag-provide niya matag adlaw sa among mga panginahanglan. Salamat sa Ginoo gyud sa iyang kaayo. O bisan pa sa mga bata sa nga nag-eskwela, salamat pud Ginoo sa proteksyon niya adlaw-adlaw. Og dalaygon gid ang Ginoo akong gibalik ang tanan dungog himaya sa iya. Amen. Kinsay mo sunod? Okay, si Arlene. Tanan, otro. Akong gidayeg pasalamatan ang atong buhay nga Dios sa proteksyon kanunay sa ako sa biyahe nako ug sa biyahe sa akong mga anak. Akong gipasalamatan ang iyahang pag-provide kanamo kada adlaw maski kanang medyo tagilid jud kaayo ang among kuan karon. Kanang grabe gud akong makita nako ang kanang kuan gibuhat sa atong buhay nga Dios sa amo ang kinabuhi kay kami halos tanan walay mga trabaho si Lini Joy, si Butch, ako, pero gi-provide gihapon niya, gipakaon gihapon mi niya adlaw-adlaw, wala gihapon mi napasmo. Kanang ako yung kanang grabe ang akong pagpasalamat sa iyaha kay maski wala mi gipangbuhat, gi-provide gyud mi niya. Mura lang gyud mi og nagsalig na lang gyud karon kay kami wala gyud mi na mga estudyante, walay basta wala mi sakto nga kanang panginabuhi karon nga panahon, pero grabe gyud ang himaya sa Ginoo nga gihatag sa among pamilya. Grabe ang iyahang paghatag sa amoa kanang provision kanunay sa amoa. Ako gyud nang gipasalamatan kanunay sa ang Ginoo ana dili gyud kanang makahilak na lang gyud ko kay grabe ang makaingon ko nga sa among kinabuhi, sa akong kinabuhi, dili gyud ko perpekto pero grabe ang pag-support sa Ginoo sa ako niya. Ako gyud ma-feel nga wala jud ko niya gibiyaan sa tanan nga sa akong kanang mga gibuhat sa adlaw-adlaw sa akong mga anak. Ang prayer nako gyud permanente nga Lord, bahala og kanang dili kayo ko karon nimo panalanginan basta okay lang akong panglawas basta ang panalangin nimong ihatag sa akong anak kay magsakit jud akong dughan magtan-aw sa ilahang mga kalisod ni Lini Joy ni Botsok sa iyang mga anak na eskwela pa gyud pero kana mao na ang mga pag-ampo sa Ginoo murag kanang ako lang yung gihatag sa iya tanan ang tanan-tanan sa among kinabuhi mo nang pasalamat kay ko sa tanan niyang pag-provide, pagproteksyon kanunay sa akong mga anak nga si Japet ug si JR nagbiyahe kada adlaw. Ako siyang gibalikan sa himaya ug dungog diha lamang gid sa iyang atong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord.
May gabi sa tanan. Gabi. Ako, salamat kay sa Ginoo kay murag pila na kasimana nga wala ko kaapil aning prayer meeting no pero murag batit po ko ka mingaw nga wala ko kaapil-apil kay nay mga kuan gyud nga gusto ra bitaw ikaw maginusara sa pag-ampo nga Lord pakaya man siguro na kung ako'y mag-ampo sanang dili magyud na tumalikayan nga nagyoy mga problema no pero di jud ay mahimo nga wala si Lord sa atong kinabuhi. Mo na ako pasalamat ko kay sa Ginoo sa good health kay katong mga niaging semana ang murag gibati jud ko hilanat o busipon pero salamat sa Ginoo kay sa sigig ko ang tambal na okay rapod ko hantod karon pero dapay karat gamay pero salamat jud kayo sa iyang kusog ug mayong panglawas nga iyang gihatag sa ako kay naghapon ko kada adlaw naga duty aga po kusog nga iyang gihatag nako og ako pasalamat po ko kayo sa Ginoo kay mingon ko nga Lord kaya pa namo ang among mga financial kay murag kung wala na may mga bugas na mga salamat sa Ginoo kana po yung mga tao nga andam pud nga mo share sa ilang blessing nga nga nadayon on time dahil na bisag na pa yung mga bayro nun pero mukan gyapon silang deliver gyapon og bugas salamat kayo sa Ginoo nga ingana pero nimong ko la Lord makaya pa namo ang among kahimtang pero dili na ko makaya akong kanang magtan-aw sa akong igsuon bitaw nga lisod kaayo ang iyang kahimtang kay katong gikan siya na operahan imbis na operahan na siya amwa sa iyang sigig inamong tambal murag dili naman hinuon mo makaya murag isukag balik niya maluoy ko magtanaw sa igsuon kay grabe na kaniwang pero salamat sa Ginoo kay mao gyud na ginaampo na mo kanunay ubanan sa kanang makapilapig Bible study magpa-share og kanang prayer salamat kayo kay karon may na siya mukaon. Salamat jud kay sa Ginoo nga iya nang itubag ang mga pag-ampo. Og kanang good health sa akong tibuok pamilya. Salamat kayo Lord. To God be all the glory. Amen. Praise the Lord, no? Salamat sa Ginoo. Sunod. Dili day ko makabasa sa online, kinsay available diha nga makabasa. Kamo na kay wa ko naka-connect sa internet. Okay. Sige, sunod. Ikaw. Okay. May gabi isa tanan no, dili sad nako pakyason ang paghatag pasidungog sa ato ang buhi nga Dios intak na sa kagabhion sa iyahag yung kamaayo sa ako ang kinabuhi dili lang sa ako uban sa ako ang tibok pamilya dito sa Surigao ug uban sa ako ang iyaan din pasalamatan ako siya sa kanunay niyang pag-strengthen bisan pa man sa matag adlaw namong mga buluhaton sa kusog gyud nga iyahang gihatag gina-renew gyud niya every morning. Og bisan pa man pod sa provision sa tanan namong mga panginahanglanon og sa maayong panglawas og sa kompletong kaayuhan nga iyahapong gihatag bisan pa man sa ako ang gipamati last week og sa opportunity sad nga iyahang gihatag sa ato ang matag usa karon nga nagtambong sa maong iyahang buluhaton dili gyud based pod sa amo didto nga prayer meeting gamay ra gyud mo tambong. So, pasalamatan ako ang Ginoo nga kanunay gyud siya nagagiya sa akong pagkinabuhi nga kanang dili gyud unahon ang mga di man tuod ta perfect mapakyas man pud ta usahay pero pasalamatan ako ang Ginoo kay kanunay siya nagagiya sa akong kinabuhi nga padayon gyud nga mobuhat diha sa iyang buluhaton ug ang tanang kadungganang kahimayaan iya lang gyud ning takna sa kagabhion. Amen. Amen. So, naapod tayo mga nag-appeal no sa ato ang live streaming. So, unya, kinsa kay mo basa? Siguro si Pastor Josh? Okay. Okay, Brother John. Ako po salamat ko sa Ginoo sa makanunayon ng gugma sa matagusan namo sa pamilya. Matagadlaw nga protection, siyempre sa wisdom, provision, strength, ug ingon man sa mga activity na mo matagadlaw ug salamat sa good health pod. Ugma
So good na ang manana mga political kuan kibali. So kami po as mga kuan nga leaders nga mura hago na pod may pangailan nako kanunay ang strength sa Ginoo ini ug wisdom. Labi na karon nga medyo stricto gyud ang kumilik sa ilang campaign against aning mga kuan vote buying. Ako nagampo ko sa Ginoo nga unta na mo abot na gyud ning panahon nga dugay po ni nako nga giampo nga unta na wala na gyud nang mga ingonana kanang ubutan na lang gyud ta sa atong gugma, sa atong kinsay atong pilion based sa ilang performance, mga programa sa social services, medical support, educational support, ug uban pa. So ingon ana na lang gyud unta. I hope nga sa mga muabot nga mga eleksyon, ingon ana nagigisugdan na nila karon, isugdan na. Salamat kog dako ni ana. Ingon man ako napasalamat pud ko sa kanunay kan Jocelyn sa ilang pong mga activity sa eskwelahan, sa MI, sa ilang foundation din na pod, daghan ng activity, kanamo po sa mo pong alumni, karong Saturday, daghan mga activity karon nga semana. Salamat sa strength sa gihatag sa Ginoo. Akong ibalik ang dungog ug himaya kaniya. Amen. Maayong gabi. Maayong gabi sa tanan. Ako dako kay kong pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo jud. Ugma mag 28 na ko, so gihatagan jud ko sa Ginoo og yes. Gihatagan jud ko sa Ginoo og another year na pod nga ma-celebrate na ko. Lahi na siya nga celebration kay na naman koy kuan bana. Dayon ako jung ang pagampo jud sa akong mama sa una kanang every time nga na may manyanita. Every time na kanang bata pa ko na may manyanita dito sa Muaden. Iyang pag-ampo sa ko ang kanang musimba lang gyud bahalag way kwarta siya. Dayon ang iyang kuan nga kaya madura jud kog simbahan kay mga human kog offering sa una. Mao na basta bata mga yug offering siya nga simba lang ka dito kay bahalag wala kay kwarta. Kuno nang makasa Ginoo dawaton nang makasa Ginoo. Dayon gipasalamatan nako ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa amoa kay ako pong pagampo nga kanang every mag-celebrate ko birthday na ay pastor. So gidungog jud kaya akong bana Karon is na pastor na gyud. every mag-birthday jud ko na jay pastor kay bana ako is pastor. So gipasalamatan nako ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa pagdungog bitaw niya sa akong mga prayers and then maayo jud kay siya sa akong sa akong kinabuhi, sa mga pamilya, then for the good health jud kanunay and sa pagprotector dira sa mua sa life coach and sa mga lakaw-lakaw iha jud ming ginaprotektahan sa Traveling Mercy. So akong ginabalik ang dungog ug himaya dira lamang kani. Amen. Amen. Okay, si Mike Jr. na daw siya ipasalamat. Magpasalamat ko sa Ginoo sa akong guidance sa akong oral station sa among science, sa among periodic table, o sa akong mga score sa mga exam niya quiz. Magpasalamat ko sa iya sa akong school, sa wisdom, og strength, and presence of mind. Salamat sa iya. Next week, karon sa Friday, protect po sa akong mga uban pa na mo. Salamat po, naka-appeal po ko mga duhan na activities sa poster making. Protect po ako sa 27. To God be the glory. Musunod ang papa. Ako, pasalamat ko sa Ginoo sa daily renewed strength and sa protection and sa Ano ba yan? Kulang sa battery siguro. sa wisdom and sa protection sa araw-araw. So we also thank God sa trabaho, sa provisions, sa everyday na wisdom na binibigay na sa amin. So to make the right choices, to make the right decisions sa pang-araw-araw naming ginagawa. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Pastor Josh, naa diha?
Palihog daw ko basa sa online nato nga mga nag-uban. Okay, from kay Ernie June, Zamora. Good evening, watching with you from Amuntay, Nasipit. So, na sila sa Nasipit. So, si Ernie John, usa sa mga nag-join sa ato adre sa church, sa itong prayer meeting. Si Ate Brenda Mahinay, we thank God for our renewed strength each day. Yang verse karon kagabi noon makita sa Philippians chapter 4 verse 13. God bless us all. Nya kang Uncle Celson Sanchez, Uncle Ludong, good evening. Praise you, Lord, for the protection we enjoyed throughout the day, for the provisions and love that binds our family together. Yang verse karon kagabi noon makita diya sa Psalms 73 verse 26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ang papas ni Kearney Jones ay ang pasalamat karon sa Mora. I praise and thank the Lord for His continual protection and provision for our whole family. Marato so far. Si Harold Diagas Paday. Okay. Just now yun na post. Good evening everyone. Pasalamat ko sa successful event sa among basic water survival training last Wednesday to Friday. Pasalamat ko sa Ginoo sa kusog, kabaskog ug sa good health. Bisan sakit kayo ang kalawasan, still God is good to me. So sa everyday na ako nga ginabuhat sa work, God is always there for me para sa mga provisions. I'll bring back all the glory to our God. Amen. Praise the Lord. Ako pod magpasalamat po kog dako sa atong buhi nga Dios sa iyahang protection sa matag adlaw, and then provision pod niya, strength pod sa kanunay renew gyud ni Lord ang atong strength, no? Amazing kayo na karon nga adlaw kapoy ta murag pagkagabi hurot na ang ato ang kusog pagkaugma balik na pod, bag-o na pod. So ang iyahang grasya ug ang iyang kaluoy bag-o matag adlaw unya ang iyahang pagtagbo, iyang provision dili gyud makulang, dili man siguro mag-awas-awas pero dili gyud makulang, it's always on time. So pasalamat ko sa Ginoo ni Ana. Kung wala na'y magpasalamat, akong ihatag sa kay Pastor Josh para sa exhortation. Mayong gabi sa tanan. Ako nagapasalamat po ko sa atong buhi nga Ginoo. Karon nga tibok semana, no? Bible study sa Santiago, nya Bible study sa Gazebo. Nya gain na to, wala na ako gidayon gi balibaran sa nako nang sa kabadbaran nga sa mata nga Bible study kay nagparinyo ko gay nag motor. So sayog yun ng smoke test. Magsayog yun diha kay taas yung pila. Karon per meeting. So praise God kayo. Kay murag na ano dyan ako ng feel yun ng sunod-sunod nga schedule po ni Pastor. Murag mao day ni. Maray feeling ani. Bible study rin. Pagkagabi per meeting. Kaugma na pod. So ugma taas po ng schedule mga prenatal, mga tuonon. So anyway, praise the Lord. So praise the Lord kay maayo kayong Ginoo sa akong lakaw, sa akong bisan asa nga lakaw, protection, mayong lawas ug gigihan jud ko niya. And karon, para sa atong meditation karong kagabi noon, diya makita sa, kung namoy Biblia,
diya makita sa Romans chapter 10 verse 13 to 15. Romans 10 chapter 10 verse 13 to 15. Akong basahon. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Let us pray. Ginoong Diyos, salamat o God para sa bago na po nga opportunity, Ginoo, makadungog mi sa imong pulong nga kumikan diya sa imong Biblia, Ginoo, ug among makapaminaw kami o God sa matag usa. Even sa mga lagyo nga naa sa live stream, salamat, Ginoo, for this technology nga maka-join me. In Jesus' name, amen and amen. So, our title this evening, Responding to the Need of Reaching the Lost. Karong October, nag-isgot kita about, unsa man? Okay, abin ako Thanksgiving. Layo-layo pa, ha? Mission ba ta? Mission. Karong November, mag-isgot na taog Thanksgiving. So, karon, iput sa nato atong mind, mission. So, kung nato sa yung tawag nga mission month, so nadia ang encouragement paun sa mag-evangelism, paun sa reaching the lost. So karon atong title, Responding to the Need of Reaching the Lost. So we live in the community where our religion and religious practices diverse. So but pasabot, nagpuyo ta sa usa ka lugar, kita na as Kabadbaran, daghan kayong mga religions or religious people. So dili lang tibok Kabadbaran, mga kamakop, naay-uban nga IFI, Iglesia, Katoliko, and many more. And different understanding sa salvation. Ang uban maluwas sa kani, kana. So, ato maluwas na ani. So, different understanding. But we don't really bother nga kanang mga butanga kay kita kung kisa pag itong mga wala kaila sa Ginoo, mo man to'y atong i-reach. Kay katong nakaila sa Ginoo, basig pa to, mga iglesia mo debate na hinoon. So, dito ta sa mga wala kaila sa Ginoo. Karon, unsa may atong basis nga kita magyuy nakapamatuod nga kita'y saktong religion or religious people. So what is our basis? Okay, kabalo magyud ta unsay atong basis. And we think nga kita saktong religion. Sila, di man ta moingon og sila dili sakto. So, Ginoo gyapon nilang gituan. So, ang pangutana diri kay, are we the right agency to say that they are lost? So, kung kita day itong saktong religion, sila lost day sila? Di po ta kaingon nga no. Okay. We look at the scripture for the answer. Unless you know your Bible, then you can't identify the lost. So, kung kabalo ka sa imong Biblia, o kabalo kung gabasa ka sa Biblia, maka-identify ka kung kinsa tong mga wala pa sa Ginoo. So, this lost might be your friend. Basig wa ta kabalo, imong amigo, wa pa sa Ginoo. Your family, kinsa may mga parente diri nga wa pa jud kaila sa Ginoo. Akong giampuan dati, Bible school ko niya, na-reach na sila. So, praise God. Or, might be your husband or your wife. So, we have the ideas on this reality, but we don't have
action to address it. So, natay idea ani, pero wa ta kabalo kung na-address na ba ni kaning mga parenti nato, kaning mga pamilya nato, ug atong husband or atong wife. Siguro gaampo ta nga ma-reach pa gid ni siya, no? Karon, tagaanta mo og basic steps to address the need in reaching for the lost. So, mga basic steps para maka-approach yung ka sa imong family, relatives, and siguro your husband or your wife. Una, we should open our eyes for us to see the need. So, yato sang i-open na tong mata. Basig, tagakita na to sa lost, ala, wara ka ilas Ginoo, dili sa kuana niya. So, we need to open our eyes. Atong lantawon sa verse 14, ingon dia, and how can they believe in the one whom they have not heard? So, if you remember, when Jesus leaves his disciple, katong ni kayab na si Jesus sa langit, sakto bang Bisaya? Kayab? Okay. Patakar ko say. Ako kanay amurag Armalite ba nga wa ako balo kong asay tirahon. So nagkayab no? Nagkayab o nagkayab abi na ko gikayab. So ni kayab, dili nagkayab, ni kayab. Okay. Ni kayab no sa langit. So naunsa may nahitabo sa mga disciple? Katong nikayab ni Jesus sa langit. O sa may nahitabo nila? Ni scattered. Before sila ni scattered, they went back to their different professions. So, nibalik sila sa ilang mga trabaho dati, mga profession nila dati. So, kinsa may nailan ninyo nga mangingisda? Si Peter, nibalik sila sa ilang balik sila mangingisda. It seems that the 3 years spent with Jesus was not enough for them to be directed on the mission. So, siguro ang tulo ka tuig nga uban nila sa Jesus, dili pa enough. No, dili pa enough. It seems that they were blinded by complying their personal plans, personal goals, and personal interests, and then failed to see the need pictured in the experience of Jesus together with his disciple. Siguro napag itong nila, no? Bisan gauban-uban sila kay Jesus ba? Pero nauna pa siguro to sa ilang wala na si Jesus, wa na tay allowance ani, wa na miracle nga pagkaon ani. Balik na lang guro ta sa atong, siyempre naguna-una to sila og daily needs nila sa matag adlaw. Naguna-una to silang hala ni kayab na si Jesus. Wa na mo miracle og pila to ka lima ka tinapay og 2 ka isda, wala na mo hatag ato ba. So ang personal interest nila, no, daily pagyud kayo na open nila. So Paul in this passage in Romans, referring to his readers, he realized the need that needed to be recognized by the community of believers in Rome. So believers during this time had blinded by their personal priorities. And so they failed to see and sense the need, the reaching for the lost. So, bot pasabot, katong mga believers sa Rome, dito man ginagsugod yun ang Christianity, silang Peter, nag-uban sa ila kanila dito, but they are blind of their personal priorities. Which is, unsa man, reaching the lost. Siguro, nagano sila dito. Yes, nagsimba na sila, kumpleto na, dagana, na. Pero wa pa nila na kabut kung unsa tong ilang command sa Ginoo. Reaching the lost, basig ano na sila ba, kibali kung sa usa ka simbahan pa, puno na kayong simbahan, puno na.
Nya high-tech na tanan, nanay gitara, digital na tanan. Dako na kayong TV diri. Nabibo ng room. Nya ang gusto sa Ginoo kay mag-reach man sa lost, nya sila dito na na-enjoy na sila sa ilang self, sa ilang church. Na-enjoy na sila, na nila ang personal goal or personal nga gihatag nga command sa Ginoo para kanila nga mag-reach sa lost mo daytoy purpose. Pero ang ilang gihimo kay siyempre nag-worship sa Ginoo, nag-fellowship, but nay kulang ang pag-reach sa lost. So dito na nag-scattered, they failed. Dito gi-scattered sila sa Ginoo. In application for us, we are on the process of becoming Christian here on earth. Kabalo man gyud ana nga process gyud atong kinabuhi padulong sa mahimong Kristiyano, and later you will be partnering the ministry. But it could that your eyes are close to the lost. So ang paghimo nimong Kristohanon, yes, kami gaampo nga mo grow. Yes, example ni grow na ka. Pero unsa pa gyud ang imong purpose? Ang purpose gyud pod kay reaching the lost. So, dili ra kataman nga ni grow. Reach po ka sa mga wala pa sa Ginoo. If we will not open our eyes to the reality that there are lost out there who needed to be saved. So, then, we will not be responding to this need. So, basig na consume kung ikaw nga Kristohanon, nagtubo na, wa pagay plano nga, mag-evangelize na ng lugar, wa pa yung kay heart ba nga, mo reach sa ani nga, example, sa imong family, wa siguro ka nag-ampo pod, nga, ma-reach ni sila, so, wa yung kay heart ba? Wa yung kay heart, nga, ma-reach ni sila. So, basig na consume ka sa imong personal interest, or na blind ka sa imong personal desire. So, we should fill ourselves with what God wants us to do. So, pasabot, we should open your eyes for us to see the need. Ikadua, we must avail ourselves on the pursuit of the need. So, in verse 14 yapon, sa kinalasan giingon diya, and how can they hear without someone preaching to them? Unsa man ikaw nga tao kung suguon ka, nya gipasa lang sa kibali ako'y musugo, nga si Kuya Jan mutuo, amupati, gisugo na ko si atitim niya, nya wad na gisulti kang Kuya Jan, unsa may tabo? Wa siya kadungog, wala siya kadungog kung unsay akong gisulti. So, karon, who will go? So, who will go? To whom the question addressed? So, sa asa man gipangutana ni karon kung gisa ning who will go. It is true that this refers to the direct audience of Paul, but the principle is the same, no? The same sa tuwa karon. Ang audience ni Paul kato sa Rome, pero ang principle nga makuha nato pwede sa tuwa. The application is not limited to the Romans, but is open to the believers. So, kita karon, makaingon pa gyud mo nga nay mga unbelievers? Yes, no? Kamo nakakita gyud mo kung isa pa to mga unbelievers. The same principle sa ila Paul, may mga unbelievers pa to. Hasta karon napagyapon. So Paul was able to rely to the Romans the need to avail themselves in winning the lost of God. When we say we avail ourselves, we mean we work for the Lord. So kung maingon ka, Lord, here I am, send them. Usay sakto? Send me. No. Lord, here I am. Send them. Muna Bible school, uso ginasamo. Lord, here I am, Lord. Send them. So,
When we say we avail ourselves, we mean we work for the Lord. When we say we avail ourselves, meaning we live like a soul winner. So, mahimutang soul winner. Kanang, ano gid ba? Bisan wala. Siyempre, lain-lain mo tag gift nga gihatag sa Ginoo. Pero kung ibutang po nimo sa imong heart, bisan gamay. Bisan gamay. Ako gyud dati, pagka eskwela gyud na ako og pastor, ako gyud giampuan ang classmate nako og ang mga paryente nako. Mga paryente nako kay nganuman mga dili man sila mga Kristiyanon og wa pa gyud sila kasabot og Ginoo. Ang Ginoo dati moingon sila, ama, bahala na gud ang Ginoo. Pero kung mahimong Kristiyano, dili na ta moingon og bahala na ang Ginoo. Di na ta moingon og bahala ng Ginoo. Atong isalig na sa Ginoo. Mo magiuso dati na sa Dios ang awa, sa tao ang gawa. Hindi naman niya na. Di naman tayana, atong isalig ang Ginoo. Atong isalig sa Ginoo. Last, we have to rely on God to address the accomplishment of the need. So, mag-rely ta sa Ginoo ang atong accomplishment diha. So, in verse 15, and how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Wow! How beautiful are the feet of those bring good news. Grabe ka, unsa maka beautiful daw katong mga tiil nga nag-adto para pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. In verse 15 is very clear, how can anyone preach unless they are sent? So, who will send? In verse 15, speak on God's authority over the ministry. So, kung adto manggaling ta, dili kay napugos, kundi it is God's authority. Ibutang ginato. It is God who holds the authority to send someone in the ministry. Only God has the authority to qualify whom He will send. It is His ministry and not our ministry. Mabita na usahay, kung mo preach na kano, nga, dili man mo tuo, maunsa may tabo ni mo, ma-frustrate, no? Unsa man, Lord, effective ako? Lord, effective ako? Hindi man mo to akong gisultian. Dire na magawas tong moingon, it is God who holds the authority to send someone in the ministry. Because, nga naman, kabalo ang Ginoo kung katong gi-share nimo. Humanay mong task, no? Humanay mong task, nag-share na ka. So, katong seed nga nakakaroon sa iyaha, ang Ginoo na ito magpatubo. So, unsa man mo nimo? Siyempre, diha na, mag-update. Sis, kumusta ka na? Unsa man, no? Unsa man kinabuhi nimo? Anana. Diha na. Igsoon. The only way to become fruitful in the ministry is to rely on God. So, ayaw ka burn out kay tungod wa nito. No, si Isaiah bitaw, sige po, wala man gani nito niya. So, the only way to become fruitful in the ministry is to rely on God. When God works, it is always fruitful. We need to sense our need of God. Our dependence on God should lead us not to push His will, not ours. So, kung makita nimo nga imong self, di ba, example, natahasan ka dito sa church nga mo share, nay heart jud ka nga mo share. Natahasan ka, nga
gusto na ka mo share na naka-share na kanya sa 20 ka buok wa gyud na nito so ibutang gyud na nimo nga self nga ang nag-push nimo ang Ginoo dili imong kaugalingon so bot pasabot kung wa gyud nito okay lang pasagdi pasagdi sunod na pod lain na pod na po mo ano niya mo akong na-realize kay dati po, unsa man yung mga tao, di man mo tuog Ginoo. Ginoo, naghanay na, di po mo tuog. Mani, anak ko nga, unsa man gyud, wow, gyud ni sila mga gahi, gyud ng mga tao day. So, ihana ka, kung ma-frustrate ka sa imong kagalingon, ang nagapush sa imong kagalingon na, dili na ang Ginoo. So, faith comes from hearing the word. How can the word be heard if no will preach it? Our response is badly needed. Will you go? Or will you go? Pautanan ni dili sa Israel nga will you go. Pasabot ani napagyoy mga paryente dire kibali ako ang gi-prepare karon para sa mga paryente ninyo, family ninyo or imong partner sa kinabuhi, mga anak ninyo. So, let's live our lives for God and be soul winner. So, i-open imong mata sa imong mga paryente, mga pamilya. Mora na. God bless us all. Thank you, Pastor Josh, for that reminder. In response to God's word, let's read Luke 11:28. He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." For our prayer session, let us proceed for Sisima concerns. Okay, letter A, let us pray for our church development and projects to be executed soon. And then letter B, let us pray for our coming Thanksgiving or our Fiesta for Jesus celebration karong November 26, November 26. So, A and B lang ba? Okay, so letter A, sugdan nato og ampo. Atong i-pray ang atong mga, okay, para sa kasayuran sa tanan, naatay mga projects, no? Kaning sa atoang diri sa church. Kaya kung napansin ninyo, kung magsimba ta init gihapon. So ang atoang church board, naghimo sila, naghunahuna sila mga pamaagi para unsaon nga ma-minimize ang pagsulod sa kainit sa gawas. So atong iampo na siya ang ato ang church development and church project. So letter A lang muna tayo, Brother Mike. Okay. Okay, let us pray. Thank you, Lord Jesus, for this church. Thank you, Father, for the people who are in this church. And thank you, Lord, for those who are in leadership para sa kaninga simbahan. And I pray, Father God, that you will help those people who are in leadership, Lord, so that I know that they are doing their best para nga mahimo gyud ang mga projects and mga developments sa kaninga church, Father God. We pray, Lord, nga ma-execute na gyud ang mga plano, especially, Lord, kaning sa sulod, sa aircon, we know, Lord, nga kinahanglan paghihapon mi sa ugdugang amount kay wala pa naman na fully na himo ang with regards to the air conditioning there is a church na pamilaan mga projects, Lord, and I pray that your people will continue to give para sa buluhaton or para sa projects there is sa simbahan. I pray, Lord, nga tanan nga mga church developments and church projects nga ma-execute gid siya. In Jesus' name we pray, amen.
Next is, let's pray for our coming Thanksgiving or our Fiesta for Jesus celebration. Karon na siyang November 26. So naatay announcement na lang pod no nga as sa naanda na gyud nato 2 weeks before our Thanksgiving na gyud tay pahina. So magtinabangay na pud ta, maglimpyo diri sa sulod ug sa gawa sa church. Kay syempre para sa ato ang Fiesta for Jesus. So hinahinay na mo guna-una kung kinsay inyong mga inviton or kung unsay inyong i-prepare or sa unsay i-prepare nato itong mga kaugalingon. No? Okay, let us pray for that. Yes, Lord God, we commit to you our coming celebration. And Lord, help us nga dili gid mi ma-focus sa celebration, but we will focus on you and you alone. But we want to give our best, especially Lord, kay mao na pud ni ang among pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among tibuok, sa among kinabuhi sa tibuok tuig, Lord. And one Sunday is not enough to really give praise and thanks to you, but as a church, as a congregation, nag-decide me, especially every last Sunday of November, nga mao ang amo ang Thanksgiving. And this time, Lord, we will do it with a theme, Fiesta for Jesus. I pray, Lord, that you will prepare each of our hearts, and then, Father God, i-provide ang among mga gikinahanglan for this said na celebration. And may this event, Lord, will become an agenda or a channel nga naagid mi madala diha sa imong tiilan. More souls will be win for you, Lord. We commit to you all these things in Jesus' name. Amen. Pakyawan na this. So, sa social concern, duha ra man gyud mi ni Pastor Jos, puli-puli ba? Siya speak, ako'y lead sa pag-prayer, ako'y sisimak, social concerns, and then sunod siya sa pastoral. Okay, para sa atong social concerns, let us continue to pray for our barangay and SK election. Okay, so good na ugma ang campaign period, Brother John? So tomorrow, campaign period na. Okay, and then letter B, let us pray for the war between Israel and Palestine, that it will end soon. If you're watching the news, heartbreaking yun, no? Na yung mga kanang mga luoy kaayo sa war, wala gyud mo daog. Tanan na mapildi kay maapektuhan, mga bata, maapil og kapa mga matay, mga buntis, mga tigulang, tanan. So iampo gyud nato nga this will end soon. Okay, so A, election, B, war on Israel. So I'll give you a few minutes to pray. Lord God, we pray for our coming elections sa barangay and SK elections, Lord. I pray nga imo gyud ibutang sa right position ang mga tao nga ikaw gyud ang nagpili, Ginoo. And I pray nga ang mga katawhan, Lord, will be able to vote wisely, not because of any monetary value, but because of kinsa ang gituuhan nga bagay angayan gyud nga ibutang sa nga maong posisyon. And I pray for a clean election and a safe election, Lord God. I-protect nimo ang mga katawhan ug man sab ang mga mudagan sa pagka barangay officials and even SK officials, Lord. Ikaw gyud mo ay magalikay sa mga kadautan. And Lord, we also pray for the war that is going on between the Palestine and Israel. I pray, Lord God, nga mahuman na gyud ni Lord, kasi we know nga daghan gyud ang apektahan. In war, Lord, wala gyud tinuod nga magmadaogon, but dako gyud kini nga kadaot sa labi na gyud sa mga tawo nga natungdan nga naa didto. We also pray for our Filipino brethren who are there na trapped sa maong war. I pray for your protection to be upon them as well.
Lord God, we pray, we commit to you all our prayer requests, and I know that you will answer them accordingly. We trust you, Lord, that you know what's best for us. In Jesus' name we pray. Amen. For our pastoral prayer, akong ihatag kay Pastor Josh. Thank you. And padayon ta sa pagampo for our pastoral prayer karon. Ako'y gitahasan. And let us pray for first kay spiritual maturity atong i-claim kana siya, and at the same time kanang nay heart for winning the soul, soul winning. So manay atong ampuan karon nga kagabinon, nag-focus ta diha. And kani nasa mga ubay-ubay po nag-join karon no, Villa Plaza and Bonhoc, mga pastoral team, Olivo, Orsolino, Duerme, Ati Tata, Odarbe, and si Cherlyn. So mga napagay mga gagmay diri, si ilang Michael, si Ginela, ilang Ayin. So salamat kayo na mga kids na to diri nag-join. And sa atong live stream na diri si Kearney June, Kuya Marvin Larena, so si Mama Tita Padayhag, si Ate May Ann, Ate Brenda, si Kuya Solson Sanchez, si Kuya Javis Olivo, Mamilia Lagarde, si Harold Diagas, si Glenda, si Ate Yeyen Cabrera, si Darrell Sabsalon, si Ate Ivy, si together si Christian Joy, no, nag-uban silang kay Darrell. Ay lagyo din ni sila, lagyo din ni sila gisainan. Nya si Ate Ami kabalo ko nga kaning si Joy, si Christian Joy Sabsalon nag-ampo sad no for transfer dugay nagyud kayo ni. But anyway, hulat ra gyud ta sa tubag sa Ginoo, Joy. Nga si Ate Lenny Borinaga, nag-join siya karon kagabi nun. So, dugang pod nga atong ampuan karon ang mga buntis diri sa Sisimak. Way pabor-pabor. So, at ay sahan ako isulat. So, kisa-kinsa itong mga buntis na to diri. Si Ate Reka, Reka na yun. Melanie. Si asawa ni Earl Jan. Kalimot ko sa pangalan. Sige. Nya si kani sila upat murag 5 ni sila dire. Ha? Ay, ti Julian. Nya Gizon. Okay, sa Julian Gizon. So kani sila 5 ni sila, si Ate Rica, Ate Melanie, Earl Jan's wife, kalimot ko sa pangalan. Si Snooki o si Ate Julian. So, kanin sila. Nato ni silang ampuan. So, si Ate Rica, hopefully karong October, last or November. So, katong gusto po mo plano diya, atong ampuan sad. See? Si Ate Eileen, pero ano siya, gors na daw. Si Abraham o si ano gani, gors mabuto, pero
Sige. Anyway, balik ta no atong ampuan karon nga kagabi noon. So let us declare and claim it. Ginoong Diyos, salamat o God for this time, Ginoo, nga nagkauban kami sa among prayer meeting, nga kaning oras, Ginoo, among objective yun, nga kauban ka para sa among prayer meeting, Ginoo, mga kaning mga ampuanan o God, nga ikaw nakabalo sa katubagan, Ginoo, ug kami panulipod diha, kauban kanimo Ginoo. Kami nagaampo usab kang kila Kuya ni June Zamora, kang Kuya Marvin Larena, and kang Mama Tita. We pray for the spiritual maturity in life and soul winner. Makapangita sila Ginoo o mabago po ang ilang mga kaugalingon usab diha kanimo. We pray kang Ate Mayan, kang Ate Brenda, Dudong o kila Kuya Jevis. At the same time, O God, nga imo silang ubanan, Ginoo. We pray also for the spiritual maturity and soul winner, Ginoo. Lord, I pray kang Ate Mamilia Lagarde, kang Harold Llagas, kang Glenda, kang Ate Yiyin. We pray, Father God, sa matagusa sa ilang kauban silang family, Ginoo. We pray for the spiritual maturity, O God. At the same time, we pray, Ginoo, for the soul winner nga naa sila'y heart, Ginoo. And we pray kang Darrell o kang Joy, kang Ate Ivy o kang Ate Ami o Darby. We pray, Father God. At the same time, Ginoo, nga na spiritual maturity and seeking with you, Father God, and have a soul winner, Ginoo, nga heart, O God. I pray there is a sanctuary, Ginoo, with the Villa Plaza family, Bunhok Olivo, Orsolino, Tidwermi, Ati Tata, Odarby, and Cherilyn Maribuhok. We pray sa matag-usab sa Ginoo nga imo silang ubanan. And we pray sa matag-usa individually, Ginoo, ang among spiritual maturity diha, kauban kanimo. Lord, train us, Ginoo, the same sa imuha, Ginoo. And we pray nga mahimo pud mi usab nga mahimong soul winner diha kanimo, O God. Labi na sa among mga family, relatives, o mga friends, Ginoo, Father God. And this time, we pray sa among church ng mga buntis, Ginoo. We pray kang Ate Erika, Ate Melanie, kang Snooky. We pray kang Earl John's wife, and kang Ate Julian. We pray for this journey, Ginoo, nga imo silang ubanan, O God, sa ilang pagburos o pagpanganak, Ginoo. I-provide ang mga panginanglanon, usab, Ginoo, and sa family, sa matag-usab, Father God, nga imo silang i-prepare for, Ginoo. This all we ask, Father God, at the same time, Ginoo, nga imo kaming ubanan diha sa among pagpauli pod usab, nga ikaw gyud magagiya sa among matag-usa nga kinabuhi, Ginoo. Lord, bless us tonight. Katong mga nag-join pod sa live stream, bless them also, Father God, nga nag-join karon nga kagabi noon. In Jesus' name, we pray. Amen o Amen. Mayong gabi sa tanan, o salamat. God bless us all.